Bago umuwi mula Cambodia, inanunsyo ni PBBM ang zero budget para sa mga flood control projects ng DPWH. Kaugnay niyan ay makakausap natin si DPWH Secretary Vince Dizon. Magandang gabi sa inyo, Secretary Dizon. Magandang gabi po. Opo. Sa inyong lahat. Yes, sir. Zero budget for flood control projects. Ano po ang ibig sabihin nun? Stop po lahat ng mga proyekto sa ngayon? Hindi naman po. Sinabi naman po ng Pangulo, mayroon namang mga tinutuloy na tayo ngayon mula 2024 at mayroon pang mga 2025. So, ang kanyang pong ang kanyang pong utos ay sa 2026 wag na muna tayong magdagdag. So, hindi naman po ibig sabihin noon stop lahat, no? Pero I think ang importante po dito is ito pong mga ongoing natin, no? Kailangan po talagang bantayan natin ng maigi. Kasi marami po doon sa mga nakita natin ng mga nakaraang taon, umaabot hanggang kahit as early as 2021, 2022. Talagang substandard or in some cases, wala yung mga proyekto. So, ito po ang kailangan na nating talagang siguraduhin na hindi na mauulit ito, no? Yun ang gustong mangyari ng Pangulo. Kasi po may parating po na 12 hanggang 14 pang bagyo daw hanggang Disyembre. Can you imagine the flooding po? But anyway, you have a deadline until mid-September to do a line by line on the 2026 DPWH budget. Natutulog pa po ba kayo? Aabot ba? Tuloy-tuloy po, no? Tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho natin kasama ng DBM. Kailangan po nating isumite, no? Yun po ang order ng ating Kongreso at tutupad po tayo dun sa deadline na yon, no? Okay. Ano po bang hinahanap ninyo eksakto? At ano na po ang nakita ninyo so far? Alam nyo, ang importanteng makita dyan, unang-una, yung mga duplication, no? Maraming mga finlag ang iba sa ating mga members ng Congress na mga nagduduplicate, no? Kaya yon hindi po pwede yun, no? Na may nagdodoble. Ibig sabihin, isang proyekto pero dalawang pondo. No, hindi po pwede yun, no? Ikalawa, meron din pong mga napansin na kumpleto na dapat pero pinopondohan pa ulit, no? So, again, no, itong mga to ngayon ko lang po nakikita, no, sa tagal-tagal ko na po sa gobyerno. Ngayon nga po ako nakakita ng mga proyekto na kumpleto na dapat tapos popondohan po ulit sa susunod na taon. So, ito pong mga ito ay kailangan talaga nating busisiin ng mabuti. Kasi sabi nga ho ng Pangulo, ang objective lang naman natin dito is siguraduhin na yung kada piso ng ating mga kababayan ay magagastos ng tama. Hindi yung tinatapon lang, no? Kamukha ng mga nakikita natin. Pag tayo umiikot at nakikita natin itong mga inspection ng mga project nung nakaraan. Right. So baka naman po nagiba, kaya kailangan ponduhan ulit 1 year later. Kung nagiba po yun ng isang taon, ibig sabihin may problema po talaga yung proyektong yun. No? Opo. Ano po ang basis sa biglaan naman na pag-blacklist sa isang contractor? Some might say it's a little haphazard dahil kailangan pang imbestigahan o yan po ay in flagrante delicto, kumbagay malinaw ng ebidensya kaya po blacklisted po sila? Kapag po ang project ay ghost, ibig sabihin non-existent, tingin ko po wala nang kailangan ng investigasyon dyan. No? Immediately, pag nakita natin kung may project dapat dito sa lugar nito, kamukha po nung nakita ng ating Pangulo sa Baliwag, Bulacan, na kitang-kita, may project dapat doon, wala yung project doon, tinignan ng record ng DPWH, nagbayad ng buo ang DPWH sa contractor kahit nakitang-kita, wala yung project doon. Tingin ko, na po yun, no? Kitang-kita na po yun, no? Na talagang may kalokohang nangyari. At therefore, kung ganun kagrabe ang kalokohang nangyari, kailangan, pero hindi lang blacklist, panghabang buhay ng blacklisted yung kumpanyang yun. At dapat po makasuhan din kung sino man ang involved dun sa ghost project na yun. At yun po ang ginawa natin, nag-file po tayo ng, hindi lang muna natin blacklist yung SIMS, pero pinaigan din natin ang kaso kahapon kasama ng Wawaw Builders at ng St. Timothy ng mga Diskaya. Ayun. Sa ngayon po'y napupuruhan sa Senado ang ilan, kasama na po yung Wawaw at saka yung Diskaya. May ilan na rin po nababanggit, pero 15 po ang nasa listahan ni PBBM. Iniisa-isa po ba ninyo ang lahat ng nasa listahang ito at paano? Do you have agents who go around? Dahil hindi naman kakayanin yata ng mga senador ang lahat ng ito. Opo, alam niyo po, ang strategy po namin, no, ngayon, kasama po namin ang COA. No, kahapon,
nag-file po kami ng mga kaso dun sa unang mga proyekto. Kasama dyan ang Diskaya, yung St. Timothy, yung Wawaw, yung SIMS. Ginagawa po namin ng Fraud Audit Committee ng team ng COA, project by project, no? So mahirap naman po kasi na ibabase natin sa pangalan ng kontraktor, no? Kailangan po ito project by project, kay sinong kontraktor yan. Kapag yan ay ghost, kung ano ang ginawa natin sa pagkaso natin sa mga kontraktor at opisyal ng DPWH kahapon, yun din po ang gagawin natin sa mga ibang mga mahuhuli natin. At in fact, sa Thursday po, may bago na naman kaming batch ng mga kakasuhan sa Webes sa Office of the Ombudsman. Yun. Okay. So, mga bagong po ito, discoveries na hindi pa po nalalaman? Mga bago po ito. Opo, iba po ito sa 5 project na pinailan namin ng kaso kahapon. So, project per project po ang ginagawa namin ngayon para mas maayos po at mas klaro ang ebidensyang ipapasa natin sa Ombudsman. Opo, same contractors o mga bago pong mga kumpanya? Hindi ko na nga masasabi ngayon, pero hintayin na nga po natin sa Webes kapag nag-file na po kami. Do you agree there should be a separate body to focus just on this one para maimbestigahan po ng mas mabilis? Yun naman po ang sinabi ng ating Pangulo. Dahil sa napakalawak at napakalaki nitong nakikita natin ngayon, no, na sinimulan ng ating Pangulong imbestigahan na siya mismo ay nagpunta kada project, kada lugar. Talagang nagdesisyon na po ang ating Pangulo na magbuo ng independent commission. Dahil kailangan po talaga independent. Dahil ang DPWH naman po, mahirap pong imbestigahan ang kanyang sarili. No? Tingin ko na very wise po ang naging desisyon ng ating Pangulo. At sinabi naman po niya kanina na within the next 48 hours ay ina-anunsyo na niya itong commission na ito at yung mga miyembro po nito. Napaka-importante po nito moving forward. Right, because kahit po sa Senado, hindi nila kayang imbestigahan ang kanilang sarili. Having said that, are you shocked with the names being called out by the contractors? Yung mga tumanggap daw po ng lagay, paano kaya po ito mapapatunayan, Sec? Tingin ko po kasama po ito dun sa na-indisyo ng ating Pangulo na gagawin ng independent commission. No? Kaya nga po, yun po, I think in-announce po ng Pangulo ito 2 weeks ago pa, na kailangan natin ng independent commission. Dahil tingin ko nakikita na ng Pangulo na maraming posibleng madamay. At kailangan talaga independyente ang mag-iimbestiga dito. At later on, ang magre-rekomenda ng mga kinakailangang mga kaso against sa mga taong talagang dapat managot. So, ano ho ito, no? Kailangan po suportahan natin lahat ang tingin ko napaka-wise na decision ng ating Pangulo na gawing independent ang mag-iimbestigan to. Mahirap din kasi lahat na lang ng agency kasama ng DPWH, kailangan mag-cooperate dito sa itatayong independent commission na ito. Ayan. Okay, and from there, maybe legislation. Tsaka malalaman kung paano pong uri ng mga batas ang kailangang gawin o kaya ipatibayin. Maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong serbisyo, DPWH Secretary Vince Dizon. Maraming salamat po. Good evening po. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.